Sige na. No! Flex ko tong electric kettle namin na Maya mate. Magpapainit tayo ng tubig ngayon dahil magtitake na naman tayo ng barley. Pagkatapos naman naming nagkape, mag-unboxing kami ng damit ng batang maliit na to dahil lumalaki na nga siya, kaya binilhan ko na siya ng medyo malaki-laki naman na mga pajamas. Ang saya-saya na nga dyan dahil may bago siyang damit. Sinukat ko nga sa kanya kung tamang-tama nga lang ba yung size na napili ko. Ang ganda nga ng tela nito at malambot sa balat. At tingnan nyo naman at kasyang-kasya nga sa kanya. Mas gusto niya nga yung unang kulay kaysa dito sa matingkad. Ewan ko ba't napakatingkad naman kasi nito. Sumunod naman na itong malaking box na to. Dish cabinet nga pala to. At the same time, dish drainer na din siya kasi diretso nga ito sa lababo. Team puti nga tayo kaya white ang in-order ko na naman. Wow. Yung pinakamaliit nga lang pala yan dahil maliit naman yung lababo namin. Sa loob pala nito is meron na siyang kasamang manual para pag nag-assemble kayo, may pagtutularan kayo. At yan na naman ang aling maliit natin. Naku, sana talaga napakasipag mo paglaki mo ha. Gusto niya talaga lahat pakialaman at tutulungan niya nga daw ako dyan. Kung alam niya lang sana na mas napapatagal ang trabaho ko pag nakikialam siya. Pero hayaan na natin mga Mars ang ating mga anak na magkulit-kulit dahil dyan din naman sila natututo. Nakakatuwa lang pagkasama mo ang iyong anak, nakikita mo yung mga development niya, pag-i-improve ng kanyang pananalita, at pag-iiba-iba ng mood niya. Kaya hindi ako nagsisisi na mas pinili kong maging hands-on sa aking anak at di na muna magtrabaho. Kasi naisip ko din na magtatrabaho nga ako pero hindi ko naman makakasama yung anak ko at ipapaalaga ko pa sa iba. At pupunta din ang sweldo ko sa pinagbabantay ko ng anak ko, ganun. Pero minsan meron din yung feeling na parang napapag-iwanan na ata ako. Yung feeling na nakatapos nga ako pero di ko naman na-apply. Hay naka, nag-emote na naman to. Balik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Tignan nyo naman. Super aesthetic nga nito. At transparent na din yung pinakatakip niya. Habang nabubuo nga ito ay natutuwa na ako. Pag-assemble ko nga nito, pumunta na ako dito sa may lababo at lilinisan ko na nga ang mga marurumi para mailagay ko na din. Medyo masakit nga sa mata itong kusina namin dahil hindi nga magkakatugma yung mga kulay dito. Kaya nung pagkalagay ko nito, talagang nasiyahan ako at napansin ko nga na hindi tugma itong tiles namin sa mala-aesthetic kong panaginip. Kaya for the DIY nga muna tayo ngayon dahil wala naman tayong budget. Eto ngang white na wallpaper ang gagamitin ko para mapa-aesthetic natin ang ating kusina. Masyado nga kasing madilim itong black tiles na to. At di nga nakikita yung mga dumi-dumi at di ko nalilinis. Kaya didikitan na muna natin to ng white na wallpaper para mas aesthetic siyang tignan. Bilang isang nana, ito na ngayong nakakapagpasaya sa atin. Yung makita nating malinis ang kusina at maliwalas ang paligid, ganun. Pero habang wala muna tayong budget, magdi-DIY muna tayo pansamantala. Ay mali, pansamantagal pala. Ang paglalagay naman ng wallpaper ay dahan-dahan lang para walang mabuong mga bubbles-bubbles dyan. Gamitan lang natin to ng basahan para maidikit lahat. At para makinis nga, hindi gaya ng ating mukha, ganun. Pagkatapos kong naidikit yung wallpaper, binalik ko na nga din itong condiments organizer ko na to. Pagkatapos ko nga dyan, ay tignan nyo naman yung final output natin. Diba at hindi na masama? Sa halagang 90 pesos na wallpaper ay nakapagpa-aesthetic na tayo. Sa mga nagtatanong nga pala kung saan ko nabibili itong mga kitchenwares ko na to, pumunta lang kayo sa aking profile and then i-click nyo po yung link na nasa baba ng aking profile at madadirect na kayo sa Orange app. At dyan nyo po makikita yung mga kitchenwares natin. Ganon din po sa ating TikTok shop. Mag-follow na kayo at bumili!